Tuwing Kwaresma, marami sa mga Katoliko ang nagfa-fasting o nag-aayuno. Dito binabawasan ang pagkain ng isang tao. Katulad ng ginawang pag-aayuno ni Hesukristo sa disyerto. Pero sa mga nakalipas na taon, ang pag-fasting ginagawa na rin ng iba hindi para magtika, kundi para umayat. Ito'y sa pamamagitan ng intermittent fasting. Kain, tulog. Ito raw ang buhay noon ni Romel. Minsan po, sinasabihan po nila ako ng baboy, na pabayaan sa kusina. Kasi po, sa jeep, halimbawa po, dalawa po yung makakasakay. Parang isa na lang po kasi sobrang laki nga po ng katawan ko. Nakakaubos po ako ng isang kalderong kanin po nun, kahit mag-isa ko lang po. Kaya't ang kanyang timbang lumobo sa 90 kilos. Ang kanyang waistline umabot ng 45 inches. Ang lifestyle ko po dati, wala po akong activities na napagpapawisan po ako. Kapag katapos kong kumain po, hihiga po ako. Hanggang gabi po, kung hindi pa po ako nabubusog, kain po ako ng kain. Parang wala pong kabusugan. At ang epekto ng kanyang labis na pagtaba, Nakakaramdam po ako ng pananakit ng bato. Nahihilo po ako. Hindi na lang ako tumatayo kasi baka bigla po akong matumba. sa edad noon na 18, high blood na si Romel. Sobrang taas po. Umabot po ng 180 yung blood pressure ko po noon. Dali na rin po akong mapagod. Yung activity po na nagagawa po ng normal na hindi ko na po magawa. Dito na naalarma si Romel. Best solution po na naisip ko, talagang magbawas po ng timbang. Bawasan po yung mga kinakain. At kahit hindi pa Semana Santa, nag-fasting na daw siya. Pero kaiba sa pag-aayuno tuwing mahal na araw. Kinareer ni Romel ang intermittent fasting. Nakita ko po yung mga iba na kaya naman po nila. Bakit sa sarili ko po hindi ko po magagawa? Yun po yung naging mindset ko po noon. Kaya tinuloy-tuloy ko na rin po. Nagsimula lamang daw si Romel sa pagre-research sa internet tungkol sa intermittent fasting. At doon natuklasan niya na meron palang dalawang bahagi ang intermittent fasting. Ang fasting at ang feasting. Si Romel nagsimula daw sa 16-8 o yung 16 na oras siyang magfa-fasting o hindi kakain ng kahit ano at 8 oras naman siyang pupwede ng kumain ng kahit anong gusto niya. Ngunit hindi naging madali ang lahat kay Romel. Gutumin po talaga. Talagang kumukulo po talaga yung sikmura po nung 16-8 po na gano'n. Pag sinabi kasi nating intermittent, meaning meron siyang irregular na intervals or hindi tuloy-tuloy. Ngunit ang ginawang disiplina sa pagkain ni Romel, nagbunga. Dahil makalipas ang 3 taon, ang dating 90 kilos na si Romel, 78 kilos na lang ngayon. Lagi akong tinutukso ng kaibigan ko. Sabi ko po sa kanya, kapag pumayat ako, huyo ka sa akin. Kung mapapansin niyo po, dati po sa picture ko, yung tiyan ko po talagang ngayon po maluwag na po siya ngayon. Second day pa lang talagang nakakaramdam na po talaga ako ng sobrang tindi po ng gutom ko po noon. Talagang sumasakit na po talaga yan. Tiyan ko po noon, ma'am. Pero ang ginawa ko pa rin po, ma'am, nagtuloy-tuloy pa rin po ako. Intermittent fasting ang eating pattern kung saan itinatakda ang oras kung kailan lamang po pwedeng kumain. Sa metabolic state ng isang tao, mayroong prosesong tinatawag na ketosis. Ang nangyayari dito, yung ating excess or stored energy in the forms of carbohydrates, protein, and fat, yun yung ginagamit ng ating katawan. It's metabolized through the liver. Kapag walang pumapasok na pagkain sa katawan sa pagitan ng 12 hanggang 16 na oras, ang stored fat ang pagkukunan ng enerhiya ng ating katawan. It's just an eating pattern. Binabago mo lang yung oras ng pagkain mo. Hindi mo pa rin binabago yung mga uri ng kinakain mo.
Dahil bawal ang mga inuming mataas sa calories at sugar content, si Romel nakaka3 litro daw noon ng tubig kada araw. Kapag masarap po yung niluluto po ng nanay ko na ulam, hanggang amoy na lang po talaga ako. Kapag nakakaramdam po ako ng gutom, iniinuman ko po agad ng tubig para tumagal po yung fasting ko po. Ito po yung school uniform ko po nung senior high school po ako. Bale, nag-iisa lang po tong school uniform ko po na ito. Dati po, sobrang sikip pa po sa akin ito. Bumabakat po yung tiyan ko. Ito rin po, hanggat sa nasira na po yung ano niya, ginawan ko na rin po ng paraan. Nasira siya ma'am sa sobrang pinagkakasya ko po talaga siya ma'am. Para lang po may maisuot po kapag pumapasok. Si Romel happy naman sa kanyang transformation. Ang mga damit kasi na dati hindi niya napagkakasya-kasya, aba ngayon maluwag pa. Isa rin siyang uri din ng fad diet. Ito yung mga uri ng diet na nagpo-promote ng short-term na weight loss or weight management, pero later on, it's not sustainable at all. No? Kumbaga, hindi natin siya pwedeng ituloy-tuloy habang buhay. Paalala rin ng eksperto, ang intermittent fasting hindi para sa lahat. Kapag mahaba na yung fasting period, bumababa rin yung blood sugar levels natin. Isa itong risk na tinitingnan sa mga taong diabetic kasi marami rin itong side effects. Actually, it could cause some seizures and even death. Maaari rin itong maapektuhan ng brain at body function ng isang tao. Yung brain function natin would highly depend dun sa calories or dun sa energy na manggagaling sa ating katawan na which definitely, ang source ng energy natin ay yung mga pagkain na kinain natin. Para sa mga nagbabalak ng ganitong pattern ng pagkain, tandaan, kumonsulta muna sa eksperto. Yung na-lose mong weight, baka mabalik din sa'yo. Kung hindi ganun karami, baka doble pa. So, imbes na na-achieve natin yung goal na weight loss, baka weight gain pa or mas marami pa yung mag-gain nating timbang. Kapag ginutom yung sarili natin, tendency nun, kakain tayo ng mas marami or ibabawiin natin yung mga hindi natin nakain. And definitely, ina-avoid natin yan because gusto natin na yung pagkain, hindi siya negative experience. What we recommend as registered nutritionist dietitians is yung small frequent feeding na tinatawag kung saan instead of fasting, ang gagawin mo na lang, kakain ka ng pakonti-konti every 2 to 3 hours. Yung blood sugar levels mo, hindi siya tataas, babagsak. And 2, hindi siya nakakagutom. No? Hindi mo kailangan gutumin yung sarili mo bago ka kumain. Secret ko ma'am sa pagda-diet po, dapat consistent ka. Kahit maliit yung progress mo, dapat tuloy-tuloy lang. Trust the process. Sobrang sarap po sa pakiramdam na iba na po yung pagtingin nila sa'yo na ang gaganda ng feedback na sinasabi po nila sa'yo na sobrang sarap po sa pakiramdam ko na nagagawa ko na po yung hindi ko nagagawa dati. Masasabi ko po, huyo na po talaga sila sa akin kasi yun nga po, nakita na nila kung ano po yung ako dati at ngayon po. Mapamahal na araw man o gusto lang magbawas ng timbang, ang pagpa-fasting dapat ginagawa sa tamang paraan.